pagdalaya sa election. Yung sindikato ko, sir, so obviously mayroon talaga sindikato. Oo, okay. Siya kami ito. Nagbibenta ng eleksyon. Attorney, ikaw yung masimuro sa nag-expose na noon. Nasa labas pa ng COMELEC, nasa labas pa ng gobyerno, o nasa labas pa ng Pilipinas ang marathon? Ang talagang think tank nito. Ang mandaraya, sir, nasa loob ng COMELEC. That's as clear as I can be. 100 million ang presyo ng congressman at party list, 200 million yung senador. Pinost ko na yan under my name back in 2016 and 2019. So mga good sir, hindi sa level ng commission yan, nasa level ng mga yung mga director, mga mga karir ang yan, mga nasa loob ng sindikato yan, sir. And don't tell me na wala kinalaman ng mga komisyoner. Kasi kung gusto nila na malinis sa eleksyon, they can give us one. Yan ang that's as frank as I can be. Pero kung gusto nila madaya, they will find all excuse. Tadaya ito, bibenta yung eleksyon natin. So, thank you. Okay, thank you, sir. At noon, yung dayaan, yung dagdag bawas, nasa munisipyo, wala sa presinto. Sa presinto, siguro ang dayaan doon, pakunti-kunti, kasi mahumuli. No? Meron din, pero hindi kasi doon ang bilang dinadaya talaga sa munisipyo, sa probinsya, no? Pataas ng pataas, mas inapan nila. No? So yun ang palito na yung ginawang automated election sa presinto, ang daya naging sa presinto dahil madali magdaya kung automated. Sa mga sir, yung proposal nyo sir na advocacy na hybrid, no? Sa precinct level, makiktura lahat yung mga total ba precinct score ba yun o individual? Yung iktura? Individual na boto, so na mga poll watchers. Yung mga voter receipt, i-insure natin yun para ma-verify natin na yung naman ng QR code is exactly the same as ang printing code sa resibo, and then we count the votes as recorded in the QR code para ikumpara po natin sa election return. Kasi nga po, sa election na automated, mahirap po natin mahuli ang daya. Hindi sir, tulad ng manual elections, ang daya ay mano-mano, nakikita ng mata mo. Example, sinabi, Juan, ako yung teacher, may hiwa na yung chok sa gitna. Pag ganun, dalawa agad. Di ba? Juan, dalawa agad kasi may hiwa ang chok sa gitna eh. Pero, dahil mano-mano yung daya, nakikita mo, nalalaman mo. Pero sa automated, akala mo walang daya, lahat na doon sa makina o sa transmission ng daya at hindi natin nakikita. That's why we have to do something to stop it once and for all. So solution sa maganda yun sa precinct level, magkaroon ng manual na ebidensya. Then, magdating doon sa municipal city, board of canvassing, kapag doon nagkaroon ng budget, ito yung yan yung sa hybrid election system, sir. Pero ang suggestion ko lang kay Commissioner Castagman, di ba hybrid tayo? Ang botohan sa umaga lang. Dahil ang hapon, doon tayo magbibilang. Huwag tayong magbilang sa gabi kasi magpa-brown out. Pangalawa, pag magbibilang tayo na may araw pa, kahit brown outin mo yan, may araw pa. And ang guns nila, lalabas yan sa gabi. Para mga Dracula yan eh, tatakutin tayo. So, mawawala ng bantay ang presinto. Pero pag araw, ang goods naman lang matatakot, tayo ang lumalabas para magpantay ng balota. So, dapat, umaga lang ang butuhan, tanghali until early evening, tapos na yung bilangan. Manual counting sa presinto, automated yung transmission sa munisipyo. Para meron tayong one true count. Anong cut-off time? Cut-off time? Sir, balik tayo doon sa original na presinto natin. Yung original clustered, ito clustered presinto, 1,000 bawat presinto. Balik tayo sa dati, 250 maximum. Ang tawag doon, established precinct. So, 250 lang ang butake bawat presinto. So, umaga tapos na. O tapos na, then cut off tayo ng 11:30, 12 o'clock magsimula na tayo magbilang habang may araw pa. Kasi pag gabi, lalabas ang goods, mag-brown out, yari tayo. Sa may pinalabas ang COMELEC
Yes, sir. Early voting, alas 5 pa. Oo, 5 a.m. Yung mga seniors boboto na sa alas 5 ng umaga. Which is good. Kasi, yung mga seniors, huwag nang lumabas sa tanghali. Mainit masyado. It's also good for your health na bumoto kayo ng maaga. Anyway, yung seniors, maaga na naman gumigising. O, di ba? So, might as well take advantage. Kanina po umaga, Sentec, nag-advocate ng hybrid. Sentec, kanina umaga. Yung Sentec, nag-advocate ng Hindi nga. Okay, sir, pwede pong makasingit ng tanong. Bali, tanong ko lang, ito po bang pinaghihinalaan yung possible na mandadaya this time? Partido ko ba yan? Kunwari lang, meron ba yung iniisip? Possible ba yan na individual politicians or may partidong involved sa kaniman? Good question. I have worked with the Marcoses for 6 years. And I know exactly yung frame of mind ni Lisa Marcos. Siya ang magbibilang ng boto. O, si George, tagasunod lang yan. O, sige, kasuhan niyo ako kung gusto niyo. O, sinabi ko yan. Hindi po hinala. Totoong mandaraya talaga ang pumili. Kanina pinakikita ko naman yung ebidensya eh. Smoking gun, number 1 to 99. Nandun, yung 99 smoking guns. At hinahamon ko nga si George Garcia, kasuhan mo ako. Tingnan natin kung kaya mo. Kasi ako, may mga kampi na ako rito. Hindi na ako mag-isa. O marami na kami. Totoo ang dayaan. And given Lisa Marcos' propensity, siya nga nagsabi sa akin eh, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys. Tapos dinura ko, but that's you because they hate you so much. Alam ko na pininta ko kay Smartmatic. And that's in an affidavit ha, may affidavit na una, 20 months na, hindi niya tinagot. Ito yung magiging tingnan natin pagtapos ng eleksyon. No? Kung convince ang tao na okay to. Kunyari 12-0 ang lumabas. Convince ang tao okay to. Hindi walang pan. Pero paano sila na-convince? Dahil mayroon tayong timbangan ng bayan. Kung wala yung timbangan ng bayan at sinasabi lang ng Comelec na magpuang kayo at hindi kung ang lalabas dito ay parang kalahati lang ng talagay kong timbang yan, doon magkagulo yung nagbibenta at yung binisahin. No? So, hintayin natin. Kung hindi nila gamitin to, na simple lang na demanda, at wala naman silang dapat na rason bakit ayaw gamitin. At kung hindi kumbinsado ang mga tao sa resulta, ay talagay ko gulo ang mangyayari sa Pilipinas. Okay, so pakinggan na natin ngayon si dating Secretary ng Public Information at former Senator Kit Tatat. Palagay ko po, nagkakasundo tayo lahat na itulak natin yung proposal ni Jay. No? Pero sa ating narinig dito, sabi na ang problema, si George. Siya lang ang problema. Ang tanong ko, ano bang pressure or influence ang pwedeng magamit ng grupo ito para si George convincing na makinig? Impeachment. Takot siya dyan. Ha? Impeachment. Saan? Handa ba tayong itulak yan? Ngayon? Pwede kong masagutin, sir? Ang action ni question. Kasi kailangan action dito eh. No. Hindi nakikinig. Mas action. Lahat ng ginawa. Kaya nga. Yung propose it, pero yung rallying susunod, yun ang umpisa ng mas action. yes. Yun ang sagot dito. Sa Wednesday, magkakaroon kami ng mass action sa harap ng Comelec. No? May panahon pa talaga na payagan lang, yun lang. Payagan lang ng punan ng litrato ng mga poll watchers accredited yung pinayagan ng Comelec na pumasok sa presinto. Payagan sila kumuha
itong litrato sa lahat ng PDPATs doon sa presinto yun. Yun ang ididemanda namin. Eh kung hindi pumayag, Yun. Ang tinaban namin, kung hindi kayo pumayag at kaduda-duda ang resulta ng eleksyon, siguradong magkagulo tayo. At kung yan ay mangyayari, so makikita ni George na talagang siya may kasalanan. General, I'm not a negotiator, pero I don't think to negotiate from a minimum level of strength. Kailangan yung maximum position ang itatapon mo sa batalya, hindi yung minimum position. Sir, isa pa akong ipakiusap ninyo. Dalawa sa sobrang friends namin sa media who has been a president in conflict. Kung pwede rin nilang gawin ito. Kaya nga dapat mas action eh. Kung kami lang, ayaw, papakinggan pa kami. Pero kung makapagpakita tayo ng pwersa, sarap na tayo seryoso. At hindi tayo pinakinggan. Para bang bata na sinasabi, huwag ka dyan ha, pag nahulog ka, delikado. Tinuloy niya pa rin. So yun ang ibig sabihin eh. Sa ngayon, parang baliwala eh. Sa atin, kayong mga mainstream media, mga Pilipino, ilang beses na kami nag-rally na sa harap ng Congress since 2022. Walang sumusuporta sa amin. Pero sinasabi namin ngayon, no, na talagang ang laki ng gulong mangyayari sa atin kung hindi kumbinsado ang tao sa resulta ng eleksyon. At yun sana ay pag-isipan ng ni George. Pag-isipan niya lang at kung hindi niya gawin yan at magkagulo, panagutan niya sa inyo ngayon, sinasabi namin na malaking pananagutan ni George na hindi niya payagan ang mga poll watchers na una na litrato ito. Simple lang. Salamat. Okay. Diyan na po magtatapos ang ating diyan na po magtatapos ang ating press call. At pangyari lang po, paalala ko sa inyo na sa Mayo 7, magkakaroon ng malaking rally sa harapan ng Comelec sa Plaza Roma. Invited ang media. Invited kayo lahat na dumating doon para makita nyo ang samahan ng multi-party. Itong ating demonstration rally sa Wednesday, multi-party, multi-faith. Kasi ito, wala kami kinikilingan. Sinabi ko na sa inyo, hindi kami pula, hindi kami green, hindi BBM, hindi Duterte. Mabilang lang ng tama ang boto ng tao. Yan ang nanahaga natin. At sinasabi namin, ganito, bago ako magtapos, ang sinabi ng Senator Basa, the art of justice is slow, long, and wide. But when it lands, it always lands to the right. And we can only say, to all of those who have been systematically cheating us, God have mercy on your souls. Yeah. Itong muling pagkapan, no? Fearless forecast na dinaya election. 8, 3, 1. Ano ibig sabihin? 8 ang administrasyon. 8 administration, 3 opposition, 1 sa MA. Yung opposition, yung kay Duterte yun. 8. Pag nangyari yan, God have mercy on our soul. No, their soul. Pag-ulit, Soul ninyo. Pag-ulit, 831. Sir, ano ba dapat ang resultang gusto? 8-3 Amy. Sir, ano ba ang resulta ina-expect nyo? No, we're not expecting a particular result. But I just want to answer your question kanina. Yung kay Lisa Marcos sa senador yun. Everybody else, may presyo yun. So individual na.
But they have to deal with the authorized dealer kasi marami yung scammer.